Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na nagmamahal sa amin at nagligtas sa amin mula sa walang hanggang kapahamakan. Salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal na napatunayan sa sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, lahat ng aming mga kasalanan ay natubos na at meron na po kaming walang hanggang pag-asa na inihanda ng Panginoon sa amin. Sa umagang ito, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng inyong banal na salita at makaroon po ng banal na fellowship sa inyong pangalan. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa oras na ito at kumilos po kayo at gumabay po kayo sa puso ng bawat isa sa amin. Buksan niyo po ang aming puso upang makakita kami ng makalangit na pagpapala, makalangit na bagay na ibinibigay ng Panginoon sa amin. Yung mga kapatiran na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at pag-uusik, kahirapan, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan at kapayapaan sa kanilang puso, nawa makasama rin po sila sa banal na fellowship sa Iglesia ng Panginoon. Sa oras na ito, mula sa simula hanggang sa katapusan, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. So, Lucas chapter 9. Lucas chapter 9. So verse 1 po, verse 1. Lucas chapter 9 verse 1. So, magmula verse 1 hanggang verse 6 po, babasahin ko po sa inyo. Pagkatapos, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sila ay sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng kahit ano sa inyong paglalakbay, kahit tungkot man o supot o tinapay o salapi, at huwag din makaroon ng 2 tunika. Sa alinmang bahay kayo pumasok, doon kayo tumigil at buhat doon umalis kayo. Saan man kayo hindi tanggapin, sa pag-alis ninyo sa bayan yon ay ipapak ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang patotoo laban sa kanila. Sila ay umalis at nagtungo sa lahat ng mga nayon na ipinangaral ang magandang balita at nagpapagaling ng mga sakit sa lahat ng lugar. So, ngayon po ay pag-aralan po natin tungkol sa 12 disciple. 12 disciple ni Jesucristo. So, maraming tao po ay nakikita natin sa Biblia. So, maraming storya ng mga tao
nakikita po natin sa Biblia. Sino po yung pinakamahalagang story sa Biblia? Kaninong story? Story po ni Jesus. Okay? Story po ni Jesus ay pinakamahalaga. Kaya sa Gospel of Mateo, Marcos, Lucas, Juan, yun po yung storya po ni Jesus Cristo. Kung paano po siya ipinanganak, kung anong ginawa niya, kung anong sinabi niya, kung paano siya namatay at binuhay siya muli at umakyat sa langit, tapos yung kanyang second coming. Yung buong story po, buhay po ni Jesus ay nagkasulat sa 4 na gospel. Sino pa po yung mahalaga yung storya sa Bagong Tipan? Yung bukod kay Jesus, sino po yung mahalaga po yung storya? Kaninong storya? Apostol Pablo. Okay, Apostol Pablo. Okay. So, dakilang apostol po si Apostol Pablo. Kaya maraming mga Bagong Tipan po ay sinulat po ni Apostol Pablo. Yung buhay po ni Pablo ay napakahalaga din. Kaya kailangan din po natin pag-aralan. Tapos, ngayon po ay 12 disciple po ni Jesus Cristo. Yun po yung pag-isipan po natin. Dahil sila po yung direct, mga unang generation sa disciple po ni Jesus Cristo. Sila po yung laging kasama ni Jesus Cristo. So, meron po silang nakita at narinig. Kaya sila po yung tinatawag na saksi ni Kristo. Okay? So, yung apostol po, ano po yung ibig sabihin ng apostol? Dito po, so 12 disciple, tingnan po natin sa Lucas chapter 6, Lucas chapter 6, verse 12. So, ito po yung pagtawag ni Jesus sa 12 disciple. Okay? Nang mga araw na yon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangit at ginugol ang buong magdamag sa pananalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad ay siya ay pumili mula sa kanila ng 12 at itinalaga niya mga apostol. So, tawag po silang apostol. So, ano pong ibig sabihin, apostol? Yung apostol po ay, ganito po yung meaning, apostol. Yung sugo ng Diyos. Okay? O sinugo sila. Okay? Sugo. So, ito po yung meaning ng apostol. Okay? Pag sinabi po natin apostol, so may nagsugo sa kanila. May nagsugo, sila po yung sinugo. Tapos, ano po yung dinala po ng sinugo? Sugo? Message. Okay? Yun po yung dinadala po nila, yung mga mensahe ng nagsugo sa kanila. Yun po yung apostol. Kaya 12 po pinili po ni Jesus. Tingnan po natin yung kanilang pangalan. So, pwede po tayo magkaroon ng exam mamaya. Exam, 12 disciple, isulat yung pangalan nila. Pwede po. Kung hindi makapasa sa exam, walang lunch. Pwede po ba? So, 12 disciple po sana, isa ulo po yung name nila kahit papano. Okay? 14, si Simon na tinatawag niyang Pedro. Si Andres na kanyang kapatid. Si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo,
si Thomas, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na tinatawag na masigasig, si Judas na anak ni Santiago, si Judas Iscariote na naging taksil. Okay. Maraming Simon, maraming Santiago, maraming Judas. Okay? Dalawang Simon, dalawang Santiago, dalawang Judas. Nakita niyo po? Kaya nalilito po yung tayo dito. Sino ba ito? Simon. Okay? Sa dalawang Simon, dalawang Santiago, dalawang Judas. Okay? Kilala po natin si Judas na Iscariote. Judas na Iscariote, siya po yung kilala po natin. So, taksil, naging taksil. Okay? Ipinakatiwala, kaila niya si Hesus Kristo. Judas Iscariote. So, meron din isa pang Judas na anak ni Santiago. Itong Judas na anak ni Santiago ay sa ibang verse po ay Tadeo. Tingnan po natin Marcos chapter 3. Marcos chapter 3 verse 13 po. So, verse 13, siya yung umahon sa bundok, tinawag niya ang kanyang mga naibigan at lumapit sila sa kanya. Humirang siya ng 12 na tinawag din niyang mga apostol upang sila ay makasama niya at upang sila ay suguin niyang mangaral. So, dito po may purpose. Bakit pinili po ng Diyos yung 12? May purpose. Dalawang purpose po, tama po? Dalawang purpose. Ano po yung unang purpose? Upang sila ay makasama. Ito po yung unang purpose. Upang sila ay makasama. Bakit makasama? Okay. Ito po yung fellowship at training. Training po. Okay. Ito po yung unang layunin po. Bakit? Iniligtas po niya tayo. Okay? So, dapat maintindihan po natin bakit namatay si Jesus sa cross. Para dadalhin po niya tayo sa langit. Yun lang po yung purpose. See you in heaven na lang. Tapos, bahala ka dyan sa buhay mo. See you in heaven later. Ganun po yung purpose? Hindi po. Iniligtas po niya tayo. Namatay si Jesus sa cross upang si Jesus, yung Panginoon po ay gusto po niya makasama natin, kasama natin. Ngayon, sa buhay, habang buhay pa tayo sa mundo ito, gusto niya makasama po natin. Hindi po see you in heaven, o hindi po sa Sunday lang makita tayo, Sunday lang. Araw-araw, gusto niya makasama natin. Araw-araw. Buong buhay. Fellowship. So, habang kasama po siya, kaya yung banal na Espiritu po ay nasa atin po. Nung ligtas po tayo, yung Holy Spirit po ay bumaba po sa atin. Hindi po siya umaalis. Gumagabay po siya sa atin. Tumutulong po siya sa atin. Lagi po siyang kasama natin. Katulong. Katuwang. So yung katuwang, yung salitang katuwang po ay mas malalim na Tagalog, tama po? Katuwang, yung eksaktong meaning ng katuwang, ano po? Kasama, yun po ba yung meaning ng katuwang? Kasama. Yung husband and wife, katuwang po sila? Katuwang, yung husband and wife?
O kasama lang sa bahay? May kasama sa bahay. Pero kasama lang? Yung katuwang po, hindi po physical meaning. Hindi po physical meaning. Yung physically, pwede kasama sa bahay. Mayroon akong kasama sa bahay, pero walang usap. Walang usap. Kasama lang sa bahay. Hindi po sila ang katuwang. Okay? Fellowship. May meaning po ng fellowship. So, ganun din po, yung Panginoon po, iniligtas po niya tayo upang siya po ay makasama po natin sa buhay. Pangalawang reason po, upang sila ay suguin. Ito po yung apostol meaning. Upang sila ay suguin niyang mangaral. May message. May message po, may message. Ano po yung message? Gospel message. Good news, ebanghelyo. Dapat ipang-aral ang ebanghelyo sa buong mundo. Kaya hindi po pwede magawa ni Jesus kapag siya lang nag-isa. Kaya habang nabuhay po si Jesus sa mundong ito, 33 years, okay? Pag pumasok po siya sa 30 years, doon po siya nag-umpisa ng ministry sa loob ng 3.5 years. Sa loob ng 3.5 years, tinawag po ni Jesus yung mga disciple, 12, tapos pinapatraining po siya upang maging handa po sila mang-aral ng ebanghelyo. Kaya kahit namatay po si Jesus, umakyat po sa langit, yung mga 12 disciple po, sila po yung nangaral ng ebanghelyo. Yung 12 ay naging 70, 70 po ay naging 120. Yung 120 po yung unang tipon sa Jerusalem nung umakyat po si Jesus sa mundong ito. Sila po yung naging unang church, iglesia. So ngayon po, mga ilan kaya yung bilang ng disciple po ni Jesus ngayon? Hindi po natin alam sa buong mundo kung ilan ba yung alagad po ni Jesus. Hindi po natin alam. Pero ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay kabilang sa disciple po ni Jesus? Okay. Yun po yung mahalagang question. Ako ba kabilang sa disciple? Okay. Kung meron po tayong salvation testimony, so sure po tayo na ako ay kabilang sa Christian, anak ng Diyos. Pero alam niyo po ba, hindi lahat ng mga anak ng Diyos ay hindi disciple. Sa mga ligtas na anak ng Diyos, so meron pong mga baby Christian na hindi pa pwedeng handa, hindi pa pwede ready na isugo. Hindi pa pwede suguin sila dahil hindi pa ready. Hindi pa tapos yung curriculum sa school. Hindi pa tapos sa preparation. Habang elementary pa o high school pa, pwede po sila po magtrabaho? Hindi po pwede. Dapat tapusin mo muna yung elementary o high school o kung maaari po yung college para magtrabaho, mag-work. Sa mga Kristiyano po, so meron pong mga anak niya na dumadaan pa sa mga school ng Diyos. School ng, anong subject sa school ng Panginoon? Anong subject? Meron po ba? Math? O meron po ba computer sa school po ng Panginoon? So wala pong ganong subject. May subject ng pagtitiis. Okay? May subject ng pag-ibig. May subject ng pagtitiyaga. Okay? So para lumago tayo sa ating Christian living. Okay? Habang dumadaan po tayo sa Christian living, sa church, so maraming subject po ay natutunan po natin. So love, joy, peace, patience, so kindness, goodness, faithfulness, gentleness, yung pinakahuli sa fruits of Holy Spirit. Ano po yung pinakahuli? Self-control. Self-control. Patient, self-control, love, okay? Kind, gentle. So maraming subject po ay nasa school ng Panginoon.
So habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, so unti-unti, so lumalago po tayo. Kapag ready na po, anong gagawin ng Diyos? So, handa ka na. Susuguin kita. May mission ka. Susuguin kita. So, yun po yung dalawang purpose. Upang sila ay makasama niya at upang sila ay suguin niyang mangaral. So, verse 16 po, ito ang 12 hininang niya, si Simon na kanyang pinangalalang Pedro, si Santiago na anak ni Zebedeo, si Juan na kapatid ni Santiago na tinatawag niyang Boanerges, na kanyang kahulugan na yung mga anak ng kulok, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Thomas, si Santiago na anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon na Cananeo, si Judas na Iscariote na siyang nakanulo sa kanya. So halos the same, di ba? Pero anong bagong pangalan nakita nyo dito? Na wala doon sa Lucas, wala doon sa Marcos, wala doon sa Lucas. Tadeo. Nakita nyo po? Tadeo. Ito po yung Judas, anak ni Santiago. Tadeo. Kaya may dalawang pangalan, Tadeo saka Judas na anak ni Santiago. So, tingnan po natin sa galit. Ito po. Ngayon po, gagamitin ko po yung LED screen kasi sayang, malaki. Gagamitin ko ito minsan para gising tayo. So, tinawag po ni Jesus yung apat na unang disciple. Sila po yung unang tinawag po ni Jesus. Apat. Sino po sila? Simon, Pedro, Andres, Philip, and Bartolome. Ito po yung apat po yung unang tinawag po ni Jesus. Si Pedro, San Andres, magkapatid po sila, brothers, Simon, Pedro, Andres. Si Andres po ay unang disciple po ni Apostol Juan na bautismo. Yung Andres po yung unang disciple po ng Juan na taga-bautismo. Pero nung tinawagan po siya ni Jesus, so naging disciple po ni Hesus Kristo. Tapos si Andres po ay nag-evangelize sa kanyang kapatid, si Simon Pedro. Okay. Pero kilala po natin si Simon Pedro, di ba? Simon Pedro po yung unang, yung pinaka-leader sa unang church. Si Pedro, si Juan, si Santiago. Itong tatlo po yung senior leader sa Jerusalem Church. Pero hindi masyadong kilala po si Andres. Pero si Andres po, siya po yung nag-evangelize sa kanyang kapatid. Kung wala si Andres, wala si Pedro. So tingnan po natin sa Juan chapter 1. Pumunta po tayo sa Juan chapter 1. So Juan chapter 1 verse 35. So 35, kinabukasan muling naroon si Juan kasama ng dalawa sa kanyang mga lagat at kanyang tiningnan si Jesus samantala siya ay naglalakad. Sinabi, narito ang korodero ng Diyos. Narinig siya ng dalawang alagad na nagsasalita nito. Sila ay sumunod kay Jesus.
May kasamang dalawang alagad si Juan na taga-bautismo. Yung Juan po dito ay John the Baptist. Hindi po yung disciple po ni Jesus. John the Baptist po ito. Di ba sabi po niya, narito ang korodero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Nung sumigaw po si John the Baptist, meron po siyang dalawang kasama. Si Andres po ay isa sa itong dalawa. Verse 40 po, verse 40. Ang isa sa dalawang nakarinig ng pagsasalita ni Juan sumunod sa kanya si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang natakpuan ng kanyang kapatid na Simon at kanyang sinabi, natakpuan na namin ang Mesiya kung isasalin ay Kristo. Kanyang dinala si Simon kay Pedro, Simon kay Jesus. Siya ay tiningnan ni Jesus sa sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan, tatawagin kitang Cephas, kung isasalin ang kahulugan ay Pedro. Okay? Kaya si Andres po muna sumunod kay Jesus. Tapos nung nakita po ni Andres na si Jesus ay Mesiya, Kristo, the same meaning, Mesiya, Kristo, tagapagligtas. So, sino po yung kaagad invite? Yung kanyang kapatid. Excuse po. Kuya, nakita ko yung Mesiya. Natakpuan ko na si Mesiya, yung tagapagligtas na nakasulat sa lumang tipan. Halika. Okay? So, come to me. Verse, di ba, halikayo, verse 39. Halikayo, tingnan ninyo. Come and see. So, alam natin itong mga sentence. Come and see. Okay? Pag-invite po natin yung mga family, anong sabi natin? Come and see. Okay? So, isinishare po natin yung ating testimony. Naligtas ako, natakpuan ko yung katotohanan. Okay? Lahat ng mga tanong ko sa buhay ay nasagot na. Okay? Yun po yung testimony po natin, di ba? Nung na-save po tayo, nung umattend po tayo sa Bible Seminar, habang nakikinig po tayo ng session 1, session 2, session 4, 3, doon po natin nalaman na meron pala yung Creator, meron pala yung mga tagapaglikha sa mundong ito nung simula. Okay? Creator. So, ibig sabihin, yung buhay ko sa mundong ito ay hindi basta nangyayari. May purpose pala. Kung may Creator, anong ibig sabihin? Doon po sa kanyang creation, may purpose, layunin. Hindi ako ipinanganak sa mundong ito ng nakataon. So, minsan po, meron pong mga bata na hindi galing sa plano ng magulang. Kahit yung magulang po ay hindi po nagplan. Walang plano, pero bigla nangyari. Ipinanganak na yung mga bata na buntis. Maaari po yan, yung mga baby ay hindi galing sa plano ng magulang. Pero meron po bang baby na ipinanganak na walang plano ng Diyos? Meron po ba ganung baby? Hindi po. Lahat po ng mga tao ay ayon po sa ipinanganak dito sa lupa ayon sa plano ng Diyos. Okay? Tapos, meron din po tayong maraming tanong dati, bakit ganito po yung buhay ng tao? Bakit maraming namamatay sa yung maraming tao na mabait na tao ay namamatay sa sakit, nahirapan sila sa mga disgrasya o pagsubok. Yung mga masasamang tao ay parang nagtatagumpay sila sa buhay, maraming mayama, walang mga problema sila. Pero ako, kahit
Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Hindi ko ginagawa yung mga masasamang bagay. Pero bakit ganito ang nangyari sa akin? Sakit. Maraming pagsubok. Parang ibang mga tao ay para puro masaya lang sila. Okay lang yung buhay nila. Pero yung buhay ko ay broken. Okay? Kaya maraming complaint po tayo sa Panginoon minsan. Pero sa pagkikinig ng Ebanghelyo, so doon po nasagot lahat ng question sa buhay. Ito pala yung layunin ng pagsubok. Lahat ng pagsubok may purpose. Okay? Ginagamit po ng Diyos yung mga pagsubok sa buhay, yung mga problema ko sa buhay, para maging handa yung puso ko sa Kanyang kaligtasan. Yung buhay sa mundong ito ay may katapusan. Temporary lang yung buhay dito sa lupa. Ipinanganak tayo, hindi po para mag-enjoy lang dito, kundi para maging handa po tayo sa buhay na walang hanggang sa kaharian ng Diyos. May espiritu pala ako, espiritu, kawangis ng Diyos. Kahit mamatay ako sa mundong ito, hindi po yan katapusan ng buhay ko. Papasok pa ako sa buhay na walang hanggan, pero dalawang lugar, sa langit, kasama ng Diyos, magpakailanman, sa impyerno, kasama ni Satanas, magpakailanman din. So, naliwanagan po tayo. Tapos, nung narinig po natin yung Ebanghelyo, namatay si Jesus para sa kasalanan ko, so doon po na unawaan po natin kung gaano kamahal ako ng Panginoon. Mahal na mahal ako ng Diyos. Kaya isinugo po niya yung kanyang tanging anak at dumanak po yung kanyang banal na dugo, lahat ng kasalanan ko ay napatawad na. Kapag naligtas na po, mula nung nasave po tayo, ano po yung nangyayari sa puso? So, yung katotohanan ko, yung katotohanan na naunawan ko, ay dapat i-share. Ibahagi, iparating sa mga mahal ko sa buhay. Dahil hindi pa nila alam. Kawawa po sila. Kaya meron po tayong bagong misyon. Katulad po ni Andres, nung sumunod po siya kay Kristo, yung una po niyang naimbitahan ay yung kuya niya, si Pedro. Come and see. Halika. Tingnan mo. Tapos, si Pedro po ay binigyan ni Jesus ng bagong pangalan. Anong bagong pangalan? Cephas. Okay? Sa translation, yung Cephas po ay wikang Aramaic, yung Aramaic yung wika, yung Pedro, yung Pedro, wikang Griego. Okay? Wikang Griego. Pero the same meaning. Ano po yung meaning? Bato. Bato po yung same meaning. Foundation. Bato meaning foundation. So, kaya ito po yung unang tawag po ni Jesus sa apat na disciple. Apat. Tapos yung Philip at Bartolome, verse 43, chapter 1, verse 43. Kinabukasan, ipinasya ni Jesus na pumunta sa Galilea. Kanyang nakita si Felipe, sa kanya sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Si Felipe nga ay taga Bethsaida, sa lungsod nina Andres at Pedro. Natagpuan ni Felipe si Nathanael, sinabi sa kanya, natagpuan namin yun, isinulat ni Moises sa kautusan, at ganun din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, anak ni Jose. Okay.
Si Felipe ay tinawagan po ni Jesus, tapos ibinahagi po, naimbitahan po ni Felipe si Nathanael. Ayon po sa mga biblical scholars, Nathanael saka Bartolome ay the same person. Bartolome saka Nathanael ay the same person. Yung mga ibang tawag lang. Tapos, ito po yung lahat po ng mga 12 disciples. Okay? So, ito po ay Simon Pedro, Andres, itong magkapatid. Tapos, Philip and Bartolome, ito po yung unang tinawag po ni Jesucristo. Tapos ito po ay James, Santiago, saka yung John, magkapatid po sila, yung anak ni Zebedeus. Okay? Anak ni Zebedeus. Tapos Mateo, alam po natin, tax collector. Tapos si Thomas, kilala po natin si Thomas. So marami siyang duda. Okay? So, marami siyang question. Okay? Kung walang ebidensya, ayaw niya maniwala. Hinahanap niya lagi yung evidence. Okay? Kaya nung nagpakita si Jesus sa mga kapatiran, sa mga disciple, after resurrection, so, after resurrection, nagpakita po si Jesus sa mga disciple, si Thomas ay wala. Si Thomas ay wala. Kaya nung sinabi po ng ibang mga alagad kay Thomas, nakita namin yung Panginoon, binuhay siya muli sa mga patay. Si Thomas po ba naniwala agad? Hindi po, ayaw niya. Paano? Paano binuhay muli yung patay? So, very rational po siya, rational. Matalino yata si Thomas, matalino. Kung walang evidence, ayaw maniwala. Kaya gusto niya, ilagay ko yung talidi ko sa yung mga tagiliran niya para yung tusok, okay? Yung butas ng sibat, yung butas sa kamay. Gusto kong check. Kaya the next day, si Jesus po ay nagpakita kay Thomas. Tapos ipinakita sa kanya, tingnan mo yung butas sa kamay ko. Doon po si Thomas ay naniwala. Tapos ito si Simon, isa pang Simon ay Kananita tawag. So ibig sabihin yung kahulugan ng Kananita ay sigasig. Sigasig. Okay? Sigasig po siya. Tapos, Tadeo, yung ibang pangalan ay Judas. Okay? Judas, the son of James. Pero yung James po ito ay ibang James, hindi po, maraming mga James. Okay? Ibang James po ito. Tapos, isa pang James. Maraming James. Ito yung James po, lalo po yung dalawang James, yung son of Alphaeus, ito po yung tinatawag na James the Less. James the Less. So tingnan po natin sa yung Bible, Marcos chapter 15 verse 14. So Marcos chapter 15 verse 40.
meron din naman mga babae na nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila ay si Maria Magdalena, si Maria, ina ni Santiago na mga bata, at ni Jose, si Salome. May tatlong babae dito, si Maria Magdalena, saka si Maria, ina ni Santiago na mga bata. Ito po yung Santiago, James the Less. James the Less. Yung anak ng Alfeo, yung Santiago, saka yung yung Santiago po ito ay yung ibang Santiago, may dalawang Santiago, yung anak ng Zebedeo at isa pang yung anak ng Alfeo. Yung dalawang Santiago po ay sa 12 disciple. Yung anak ng Alfeo po ay tinatawag na the Santiago na mga bata. Okay? Mga bata. Mas bata, hindi mga bata. Santiago na mas bata. Kaya tinatawag sa English, James the Less. Yung Santiago na anak ni Zebedeo, tinatawag na James the Great. Okay? So, may dalawang Santiago, James the Great and James the Less. Okay? Si Salome, ito po yung babae, si Salome po, siya po yung nanay ni Santiago at Juan. Ito po yung Salomes. Okay? Tapos yung pinakahuli po, sino po yung nasa huli? Judas Iscariote. Okay? Sino po yung kapalit niya nung namatay si Judas Iscariote? Si Matia. Nung namatay po si Judas Iscariote, nagpakamatay po siya. Yung kapalit po niya ay Matias. So pinili po ng mga apostles para maging mabuo yung 12. Okay. So pumunta po tayo sa Lucas chapter 8. Lucas chapter 8 verse 1. So, pwede po natin basahin Lucas chapter 8 verse 1, 3 to 1. Pagkatapos nito, siya ay nagtungo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangaral at ipinahayak ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. So, may 3 steps po sa itong 12. Calling. So, tapos, training. Tapos, ano po yung final? Sending. Ito po yung 3 steps. Calling, tapos yung training, at sending. So, kanina, Lucas chapter 6 po, tinawagan po ni Jesus yung 12. Upang si Jesus ay makasama po nila, upang sila ay makasama nila at suguin na mangaral. So, nung nag-evangelize, nung nangaral si Jesus, nung ipinanganak ang magandang balita ng kaharian ng Diyos sa bawat lungsod, ito po yung ministry po ni Jesus, sa bawat lungsod. So, pumupunta si Jesus sa kanila, sa bawat lungsod. Ano po yung ginawa ni Jesus? So, ipinangaral po niya at ipinahayag po niya ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Ebanghelyo, sino po yung kasama doon? 12 po ay lagi kasama. Ito po yung mahalaga, kasama. Kapag kasama po, nung nakasama po sila ni Jesus,
Ano po yung nangyari? Narinig po nila lagi yung message po ni Jesus. Tama po? Yung mensahe po ni Jesus, yung sermon, yung direct galing kay Jesus, yung sermon po ni Jesus ay direct sermon, ay narinig po nila lagi. Malaking blessing po yan o hindi? Malaking blessing. Kung si Jesus, yung Panginoon Jesus ay nag-sermon, so, sasama po ba kayo o hindi? Sasama. Malaking blessing po yan. Nakita po nila lahat po ng mga malaking yung ginawa ni Jesus, yung himala, milagro, yung mensahe ni Jesus, yung mga miracle po ni Jesus, at pinakamahalaga po ay buhay ni Jesus, yung character po ni Jesus. Dahil yung Jesus po ay, ang Diyos ay naging tao. Lahat ng mga kapangyarihan ng Diyos, lahat po ng mga kabanalan ng Diyos, katangian ng Diyos ay nandun kay Jesus. Nakita po nila, narinig po nila, sila po yung naging saksi ni Kristo. Okay. Sa loob ng 3.5 years, lagi po silang kasama. Tapos yung po ang na unti-unti naging handa po sila bago sinugo po sila ni Hesus Kristo. Verse chapter 9 po, chapter 9. Lucas chapter 9 verse 1. Pagkatapos tinipon ni Jesus ang 12, binigyan sila ng kapangyarihan at autoridad sa lahat ng mga demonyo at magpagaling ng mga sakit. Sila ay sinugo niya upang ipangaral ang ibang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Verse 2. Verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila ay sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Okay. Sinugo na. Okay? Dahil handa na sila, ready na. Okay? Sinugo po sila ni Jesus upang meron na po silang message. Okay? Yung mensahe po ni Jesus, lagi po na narinig. Ano po yung mensahe po ni Jesus? John 3 verse 3, malibang ang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos, yun po yung laging topic po ng mensahe ni Jesus. Dapat ma-born again ka para makapasok ka sa langit. Okay. So John 6 verse 40, ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Eternal life. Yun po yung laging topic po ni Jesus. Eternal life. Okay? Resurrection. Bubuhayin kita sa huling araw. Huwag kang mamatay sa kamatayan. Huwag kang mamatay sa sakit. John 3:16, sapagkat ganito lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, na ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Yung topic po ni Jesus ay lagi about yung kapahamakan sa impyerno at buhay na walang hanggang sa langit. Pero tingnan po natin sa verse 2, dalawang purpose upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. Parang ito lang sapat, pero bakit dagdag pa upang magpagaling ng mga may sakit? Para doon po tayo napofocus. Magpagaling ng sakit. May sakit ako. Kung may sakit po, para dito po nakatingin po tayo. Yung kaharian ng Diyos ay okay lang. Pero yung sakit,
Yung pagpagaling ng sakit, ito yung kailangan ko. Pagpagaling ng sakit, may sakit ako. Pero yung kaharian ng Diyos, okay lang, kahit mamaya lang. Pero yung sakit, ito yung problema ko. Ganun po ba? Yung pagpagaling ng sakit po dito ay isang lang. Dahil sa panahon po nila, wala pa pong Bible. Tama po? Sa panahon po ng mga apostol, wala pa pong New Testament. Old Testament lang. New Testament, wala pa po sila. Tapos, yung mga tao, hindi nila kilala si Jesus. Hindi katulad po ngayon. Ngayon po, yung pangalan ng Jesus ay kilalang kilala sa buong mundo. Alam nila, so may Bible po tayo, bagong tipan, New Testament, pero sa panahon po nila, wala pa pong New Testament, hindi pa kilala si Jesus. So kaya paano ma-evangelize? Yung healing, miracle, yung healing ay isang paraan lang para maipakita sa kanila na yung kanilang mensahe ay totoo. Okay. Yung miracle po ay isang way lang para matibay, para suportahan po yung kanilang message. Pero ano po ba mas mahalaga? Message or miracle? Message po yung mas mahalaga kaysa miracle. Kaya dito po, yung pangatlong step, kaya medyo mataas po yung hinihingi po ng Diyos sa mga disciple. Okay? Tingnan po natin sa Lucas chapter 9. So verse 6 po. Sila ay umaalis nagtungo sa lahat ng mga nayon na ipinangaral ang magandang balita at nagpapagaling ng mga sakit sa lahat ng lugar. Okay. Nung nakita po nila yung mga himala o miracles, maraming tao nagtipon. Okay? Maraming tao nagtipon. Pero nung ipinangaral po nila ang ebanghelyo, so maraming tao ba nakinig? Hindi po. So alam po natin yung isang example na magandang example sa Lucas chapter 17 po. Tingnan po natin, Lucas chapter 17 po. Verse 11. Habang patungo sa Jerusalem si Jesus, dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea, at sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking katungin na nakatayo sa malayo. Sila ay nagsisigaw at nagsabi, Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin. Okay. Noong kanyang makita sila ay sinabi niya sa kanila, umayo kayo at kayo ay makpakita sa mga pari. Habang sila ay umaalis, sila ay nagiging malinis. So ito po yung isang sikat na storya. 10 katungin po ay pinagaling po ni Hesus Kristo. 10. Katulad po ng ginawa ni Jesus, ganun din po yung ginawa ng mga 12 disciple. So ipinangaral po nila yung ebanghelyo ng kaharian ng langit, tapos pinagaling po nila yung mga may sakit. So, pero alin po ba mas mahal, mas gusto po nila? Gusto ng mga tao? Yung ebanghelyo o pagpapagaling sa sakit? Okay? Dapat ebanghelyo. Ito po yung pagpapagaling ng sakit ay para sa mensahe. Ito, para sa mensahe. Yung preparation lang para malaman nila na yung mensahe po nila ay galing sa Diyos. Totoo.
Yung healing power ay parang supporting sa itong mensahe, supporting. Pero yung problema po, yung mga tao po, nag-focus po sila sa healing power lamang, healing power. Doon po sa mensahe ay walang pakialam. Yung kanilang hinahanap po ay physical na blessing, hindi po spiritual na blessing. Kaya 10 lahat ay pinagaling, pero ilan po ba bumalik kay Jesus? Isa lang. Verse 17 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nagtanong si Jesus, hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? So, tingnan po natin. Okay? Yung ratio. Ito, 10 ay kumakatawan sa lahat ng tao. 10. Kumakatawan sa lahat ng tao. Lahat ay nalinis. 9, tapos 1. 9 verses 1. Isa lang bumalik kay Jesus. Ilang percent? 10%. Okay? Yung ibang 9, nasaan na sila? So, nung pinagaling po sila ni Jesus, dapat bumalik po sila kay Jesus at makinig ng salita ng kaharian ng Diyos. Yun po yung purpose ng miracle. Okay? Pinagaling po sila ni Jesus para bumalik po sila at makinig ng salita ng kaharian ng Diyos. Yun po yung purpose. Pero nung gumaling na sila, ay ayaw na bumalik. Isa lang bumalik. Ano pong ibig sabihin? Yung 9 na tao, 90%, hindi po yung 90%, karamihan po ng mga tao, mas gusto po nila yung material na blessing. Sana malakas yung katawa, malusog, walang sakit sa mga pamilya. Sana walang problema, walang pagsubok sa buhay ng mga anak ko. Pero yung spiritual na kalusugan, spiritual na condition po ay walang pakialam. Kahit nanghihina yung kanyang spirito, kahit napapahamag yung kanyang spirito, kahit dukha yung kanilang spirito, yung physically yung kayamanan, yung physical na condition ay inoobserbahan po natin mabuti yung kanilang physical na needs. Pero yung ating spiritual na needs, gutom ba yung aking spirito ko? O dukha ba yung aking spirito ko? Nanghina ba yung aking spirito ko? Yung ating spiritual na condition ay dapat obserbahan po natin mabuti. Pero yung physical na condition po ay iniisip po natin minsan. So, Juan chapter 6 po. Juan chapter 6. So verse 10, Juan chapter 6 verse 10. Sinabi ni Jesus, paupuin ninyo ang mga tao, madamo sa dakong iyon, kaya't umupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. So 5,000, 5,000, so ay kumain at nabusok na 5,000. So, pinakain po sila ni Jesus. Pinakain po sila ni Jesus upang makinig ng salita ng Ebanghelyo. Okay. Pero nung nabusok na po sila, bumalik po ba sila para makinig ng salita ng Diyos? Hindi. Nung busok na po sila, ay ayaw na
sumama kay Jesus. Nung kinabukasan, ipinangaral po ni Jesus yung kaharian ng langit. Ako ang tunay na tinapay galing sa langit. Kainin mo yung aking laman, inumin mo ang aking dugo. Yun ang tunay na inumin, yun ang tunay na pagkain. Huwag kang sumikap para sa pagkain na sisira. Magsikap ka para sa pagkain na hindi masisira. Yung tunay na pagkain na ibinibigay ko sa iyo, ang buhay na walang hanggan. Verse 27. Basahin po natin, verse 27, 3 to 1. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain na sisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. So, nung nangaral po si Jesus patungkol sa kaharian ng Diyos, ay wala nang natitira. Sino lang natitira? 12 lang. Kaya verse 66, dahil dito marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod, hindi na sumama sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyo umalis? 12 disciple. Okay? Sila lang natitira, 12. 5,000, 5,000. Nasaan yung 5,000? Umuwi na. Nasaan yung Siyam? Ayaw na bumalik. Lahat sila ay nalinis, pero Siyam po ay ayaw bumalik. Dahil yung kanilang hinahanap sa Panginoon ay physical na needs. Physical na health. Nasaan yung 5,000? Bakit hindi na sila sumama kay Jesus? Dahil yung kanilang hinahanap ay physical na blessing. Pagkain. Physical na pagkain. Pero 12 disciple, bakit hindi sila umalis? Dahil dumaan sila sa training. Kilala po nila kung sino si Hesus Kristo. Kaya sabi po ni Pedro, verse 68, basahin po natin ito, 3 to 1. Sumago sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Disciple ni Jesus ay hindi po umaalis kahit anong mangyari. Disciple. Sila po yung disciple po ni Jesus. Disciple. Alagad ni Jesus. Kilala na po nila kung sino si Hesus Kristo. Okay? Hindi na po sila sumama dahil sa pagpagaling ng sakit. Hindi na po sila sumasama dahil sa pagkain. Sumasama po sila kay Jesus dahil sa message ni Hesus Kristo. Yan po yung difference. Yan po yung pinaka-difference. Yung isa, saka yung Siyam. Bakit isa ay bumalik? Dahil kilala po niya kung sino si Hesus Kristo. Kaya napakahalaga yung kanyang mensahe. Gusto kong makinig na galing sa kanya. Siya ay hindi ordinaryong tao, galing sa Diyos, sugo ng Diyos. Kaya yung mga mensahe galing sa kanyang bibig ay gusto kong makinig. Gusto kong marinig, malaman. Katotohanan po yan. Katotohanan. Bakit nandito po tayo sa church? Okay? Para makaroon po ng mga banding sa mga kapatiran? Hindi po. Para makinig po tayo ng magandang choir? Hindi po. Yung mga supporting lang po yan. Pero nandito po tayo para makinig ng salita ng Diyos. Galing po sa Biblia. Ako po yung isa sa mga sinugo ng Diyos
para ibahagi po sa inyo kung ano po ang nakasulat sa Biblia. Tapos, para makaroon po ng banal na fellowship sa mga kapatiran, dahil doon sa buhay po ng mga kapatiran, kumikilos po yung Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya dito po tayo lumalakas. Dito po tayo lumalago. Dito po tayo lumalakas. Energy po ito sa atin. Kaya nung isinugo po ni Jesus yung 12 disciple, so maraming mga teaching o lesson ay ibinigay ni Jesus sa kanila. So, Matthew chapter 16 po, Matthew chapter 16. So Matthew chapter 16 verse 13. Nang dumating si Jesus na nasasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Sinabi nila, ang sabi ng iba ay si Juan na taga-bautismo, ang iba ay si Elias, ang iba ay Jeremias o isa sa mga propeta. Sinabi niya sa kanila, unit, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Simon Pedro na sabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So, tanong po ni Jesus sa disciple, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Okay. Yung mga balita tungkol kay Jesus ay kumakalat dahil pinagaling po ni Jesus yung mga sakit. Tapos ipinangaral po niya yung salita ng Ebanghelyo, may taong gustong makinig, may taong umaayaw, may taong gusto. Kaya tanong po ni Jesus, ano daw sabi po nila tungkol sa akin? Ano daw yung kanilang opinion tungkol sa akin? Kaya sabi po ng disciple, sabi ng iba, si Juan daw, taga-bautismo, John the Baptist daw. Iba ay si Elias daw, ikaw ay Elias daw. Yung iba ay si Jeremias daw. Yung iba ay isa sa mga propeta daw. Iba-iba yung kanilang opinion. Tapos second question, ano po yung second question? Ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Ang mahalagang question, ikaw. Yung tanong ko sa iyo, ikaw. Ano sa iyo? Sino ako sa iyo? Ito po yung personal question. Sino ako sa iyo? Yun ko yung gustong marinig ni Jesus. Yung sabi ng iba, okay lang, sila ang bahala, hayaan na lang. Kung sabi po nila, propeta daw ako, Jeremias ako, yung John the Baptist, okay lang. Pero ang mahalagang tanong ko sa iyo, sino ako sa iyo? Sa'yo. Yun din po yung tanong ng Diyos tanong ni Jesus sa atin. Yung personal relation po natin, yung personal faith po natin. Ganito daw, hindi ganyan. Yung magaling sa inyong sarili. Ano ang inyong pakakilala mo sa kay Jesus? Yung personal faith mo, personal relation mo kay Jesus. Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo sa akin. Ewan ko sa kanila, pero sa akin, ikaw ay, sino daw? Kristo. Okay.
Ano po yung testimony po natin? Sino si Jesus sa inyo? Ewan ko sa kanila. Wala po akong pakialam sa ibang tao. Pero gusto kong marinig galing sa iyo. Kung sino si Jesus sa inyo. Si Jesus ba Kristo sa atin? Kung si Jesus ay Kristo sa akin, so ano ang magiging buhay po natin? Makaiba po. Bakit hindi sila naglilingkod kay Jesus? Dahil si Jesus po ay hindi Kristo sa kanila. Kaya wala silang pakialam sa pagkalooban ni Jesus. Hindi sila sumusunod kay Jesus. Pero sa atin po, sa inyo, sa akin, sino ba si Jesus? Sa akin, sa atin. Kung si Jesus ay Kristo sa atin, kung ligtas po tayo talaga, ibig sabihin si Jesus ay Kristo sa atin, dapat sumunod po tayo sa Kanya. Dapat makinig po tayo ng mabuti ng sinasabi niya sa atin. Kailangan po natin sumunod sa Kanya. Yun po yung response po natin. Response. Kaya yung tanong po ni Jesus kay sa mga alagad ay napakahalaga. Unit, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako sa iyo? Yung ating testimony, si Jesus ay Kristo sa akin. Si Jesus ay anong ibig sabihin? Namatay si Jesus para sa akin. Yun po yung ibig sabihin. Okay. Si Jesus ay Kristo sa akin, anong ibig sabihin? Si Jesus ay namatay para sa akin. Personal po yan, personal. Hindi po atin, hindi po para sa atin. Para sa akin yan, para sa akin. Para sa aking kasalanan dahil ako ay makasalanan. Ako ang makasalanan. Ako ang nakasala. Miserable sinner ako. Pero si Jesus ay namatay para sa akin. Para sa akin. Dahil sa kasalanan ko, namatay si Kristo. Okay. Kaya ikaw ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. So ito po, verse 16 po, ito po yung napakahalagang testimony ni Pedro. Ito po yung foundation po ng iglesia. Kaya sabi po dito, verse 17 po, sumagot si Jesus, sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa inyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Sinasabi ko naman sa inyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuhan ng Hades hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang inyong talihan sa lupa ay tatalihan sa langit, anumang inyong kalagan sa lupa, kakalagan sa langit." So ito po yung ginagamit ng Catholic Church na si Pedro daw yung foundation ng iglesia. Hindi po yun. Okay? Yung foundation po ng iglesia, yung mga confession, yung faith, pananampalataya nasa kay Pedro ay nasa atin din. Tama po? Yung testimony po ni Pedro ay ganun din po tayo. Si Jesus ay Kristo sa atin. Namatay si Kristo, Jesus, para sa akin. Sa ibabaw ng ganitong mga testimony, yung pananampalataya, sabi po ni Jesus, itatayo ko ang iglesia. Sa foundation po ng Ebanghelyo, itatayo ko ang aking iglesia.
Okay? Tapos yung susi ng kaharian. Okay? Nasa atin na yung susi ng kaharian. Kay Pedro, okay? Sa mga pare, sa mga papa, may susi ng kaharian? Hindi po. Yung susi ng kaharian ng Diyos ay nasa atin din, nasa atin. Lahat po ng mga taong ligtas, may susi. Meron na po tayong susi ng kaharian ng langit. Ano po itong susi? Ebanghelyo, Gospel. Kaya sabi po dito, ano mang inyong talian sa lupa, ay tatalian din sa langit. Ano mang inyong kalagan sa lupa, kakalagan sa langit. Anong ibig sabihin? Kung gamitin mo yung susi ng ito, Ebanghelyo, ay maliligtas sila. Kung tahimik ka lang, hindi sila maliligtas. Kung gamitin mo ang susing ito, tatalihan sa lupa, tatalihan din sa langit. Kung inyong kalagan sa lupa, ay ganun din sa langit. Kung buksan po natin yung ating bibig at ibahagi yung Ebanghelyo sa mga mahal po natin sa buhay, maligtas po sila. Kung tahimik lang po tayo, focus lang po tayo sa mga makamundong bagay lamang, so ano mangyari sa kanila? Ganun din. Mapapahamak sila sa harapan ng Diyos. Yung susi po ito ay kailangan po natin gamitin. Nasa atin na po yung susi ng kaharian ng Diyos. Susi, meron po ba kayo? Susi ng kaharian ng Diyos? Wala po? Wala po kayo? Meron po tayo. Susi ng kaharian ng Diyos. Ebanghelyo, Gospel. Ginagamit po ba natin ito? O nasa kwarto lang? Nasa bulsa lang lagi? Dapat ilabas po yung susing ito ay gamitin. Evangelize. Doon po, sinabi po ni Jesus yung mga requirements para sa mga disciples. Kung ano po yung kailangan. Verse 24. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So ito po yung discipleship. Kung ang sino mang ibig sumunod sa akin, okay, kung sino mang ibig sumunod sa akin, anong kailangan? Tanggihan yung sarili. Tanggihan yung sarili at pasanin ang kanyang cross. Medyo ito mataas na level ng discipleship. Hindi po ito kaya ng mga baby Christian. So yung mga baby Christian po dito ay mga bagong ligtas. Bagong ligtas ay wag po kayo masyadong mag-alala. Kasi nung bata pa po, yung baby pa po yung sa ating Christian living, ay magdede muna, magdede. Hindi pa kaya pasan ng mabigat na cross. Magdede muna at lumago. Pero sa mga kapatiran po dito na medyo matagal na sa Christian living, okay? Kailangan po natin tanggapin po itong talata. Okay? Hindi pa baby, hindi na baby tayo. Kapag ilang taon na po tayo sa church, so marami na po tayong alam sa Bible. Marami na po yung katotohanan na sa ating ulo. Okay? Wala po tayong may dadahilan. Alam na natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam na natin kung ano ang dapat gawin. Alam na natin kung ano ang hindi dapat gawin. Alam na natin na dapat ma-evangelize yung mga mahal po natin sa buhay. So, kung gano'n, isipin po natin mabuti ito.
Tanggihan yung kanyang sarili, pasanin yung ating cross. Kaninong cross po ito? Pasanin ang kanyang cross. Kaninong cross po ito? Cross po ni Jesus? Hindi po. Cross ng bawat isa sa atin. Hanggang kailan si Jesus lang po pinapatay po natin sa cross? Namatay po siya para sa atin. Ginawa po niya lahat, ipinakita po, napatunayan po niya yung kanyang pag-ibig sa atin doon sa cross. Meron pong cross ni Jesus. Tayo, meron din po tayong cross? Yes, meron din po tayong cross na dapat pasanin araw-araw. Okay? Meron din po tayong cross na dapat pasanin araw-araw. Ito po yung pagtanggi sa sarili. Sacrifice. So, kung walang sacrifice, walang bunga. Kung walang sacrifice, walang paglago. Okay. Kaya disciple from saved, okay? So ito po ay from saved to serve. So nung na-save po tayo, so baby Christian, habang tumatagal po tayo sa ating Christian living, kailangan po dumating po tayo sa itong paglilingkod sa Panginoon. Kaya last verse po natin, Galatia chapter 2 verse 20. Galatia chapter 2 verse 20 po. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos na sa akin ay nang mahal, nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. So, nakita niyo po, ako, akin, hindi tayo o hindi atin. Anong ibig sabihin? Ako, akin. Personal testimony po ito ni Apostol Pablo. Personal testimony. Okay? Tanong po ni Jesus sa mga alagad, sino ako sa iyo? Sino ako sa iyo? Okay? Sabi ni Pedro, ikaw ay Kristo ko. Ikaw ang aking Kristo. Ewan ko sa kanila, pero sa akin, ikaw ay Kristo. Tagapagligtas kayo sa akin. Namatay kayo para sa akin. Kaya nagsaserve ako sa inyo. Yung kalooban mo ay gusto kong mangyari sa buhay ko, hindi sa buhay natin. Kailangan po natin personalize. Okay? Sabi ni Apostol Pablo, ako ay namatay. Ako ay namatay. Okay? Nung namatay si Kristo, ako din namatay kasama ni Kristo. Okay? Anong ibig sabihin? Ako din namatay. Yung dati kong buhay. Dating buhay, dating pagkatao, dating pangarap, dating kagustuhan, dating plano ay wala na, tapos na. Panibagong buhay na kasama ni Kristo. Yung natitirang buhay, kahit hindi po natin alam kung hanggang kailan po tayo buhay pa, yung natitirang yung buhay ay hindi na para sa akin. Okay? Kundi para sa Diyos. Para kay Jesus, dahil siya po yung
mahal sa akin at nagbigay ng kanyang buhay dahil sa akin. Katulad po ng 12 disciple, tayo din po ay tinawagan po ni Jesus. Okay? Tayo din po tinawagan po ni Jesus, sumunod ka sa akin, sumunod ka. Anong gagawin po natin? Okay? Susunod po ba tayo kay Jesus? O mamaya na lang? Susunod na taon na lang? Busy ako? May emergency ako sa bahay? Ito muna, asikasuin muna. Kung gano'n, wala na si Jesus. Umalis na. So habang may chance pa tayo, kapag tinawagan po tayo ng Diyos, tinawagan po tayo ni Jesus, umangon agad. Bumangon agad. Tapos sumunod agad. Si Juan, si Santiago, si Andreas, si Pedro, nung tinawagan po sila ni Jesus, anong iniwanan po nila? Ano po yung iniwanan po nila? Si Juan, si Santiago? Iniwanan po nila yung kanilang lambat. Iniwanan po nila yung kanilang bangka. Sino pa? Iniwanan po nila yung kanilang ama. Okay. So, pinag-usapan po natin last time. So, nung tinawagan po sila ni Jesus, sumunod ka sa akin. Iniwanan po nila yung kanilang lambat. Yung trabaho, hanap buhay po yan, hanap buhay. Iniwanan po nila yung kanilang bangka. Iniwanan po nila yung kanilang ama. Kaya next time po ay sa 12 disciple, mga session po ay pag-usapan po natin patungkol sa kanilang personal story. Magmula sa storya po ni Pedro. So manalangin po tayo. Let's pray. Salamat po Panginoon sa binigay niyo po sa amin ng pananasalita upang gisingin po kami ng Panginoon at malaman kung ano ang dapat naming gawin bilang isang anak ng Diyos. Nung nasa matinding kadiliman po kami sa aming buhay, tinawagan niyo po kami sa liwanag ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami at ginagabayan, tinutulungan upang lumago kami sa pananampalataya at gamitin ng Panginoon para sa inyong kalooban. Marami pa po kaming kulang at kahinaan. Nagtitiwala kami at umaasa sa inyong gabay at tulong sa aming natitirang buhay sa mundo nito. Kung meron pong dito na hindi pa malinaw sa kanila ang pag-ibig ng Diyos, tulungan niyo po sila maligtas. Lahat po ng mga ligtas na kapatiran po dito ay nawa lumago sa pananampalataya at makapaglingkod po sa inyo sa iglesia at sa ebanghelyo. Ipinagtitiwalaan po namin ang aming buong buhay sa inyong mahabagin na makapangyarihan kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.